Malupit itong kasama natin ngayong araw mga Cutie Pies. May dalawang Hayabusa tayong kasama. Ang bihira. Wala na yung dalawang Hayabusa. Bilis kayo sa street kasi naka-Hayabusa kayo ah. Mamaya kayo sa akin sa twisties ng Bungabon. Galing mo talaga sir, magano? Makakahabol ka? I am tired. There are more twisties? Yeah. Good morning mga Cutie Pies. Time check, alas 3 ng umaga at wala pa tayong tulog kasi ngayong araw pupunta tayo ng Baler. Ewan ko, siguro excited lang yung katawan ko kasi ngayon na lang ulit ako lalayo ng husto. Sa ride na to susubukan natin ma-break in yung kinuha nating motor tsaka para malaman na rin natin kung kamusta ba ang e-clutch pagdating sa long ride. Pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung mga riding gears na susuotin natin para sa ride na to. Bagong riding jacket to ng Sec Moto Supply. This is called Ultra Breeze. Mawawala pa naman ang hoodie. Paboritong getup natin yan sa jacket. Hard protector dito sa shoulder. Mesh jacket. Tagus ang lamig dito sa jacket na to. Hindi mainit sa katawan. Lalo na ngayon, kailangan natin to kasi maglo-long ride tayo. By the way, 2XL ako dito sa jacket na to. Natatanggal ba tong hoodie na to? Meron siyang butones eh. Hindi naman basta kumakalas to. Nagamit ko na to nung nag-review tayo ng Aprilia RS 457. So kung gusto nyo tanggalin, pwede naman. At mahaba yung bandang likuran niya. Tsaka may reflector tayo sa likod oh. Riding pants. Pwedeng pang long ride, pang casual. Para siyang cargo pants. Maraming bulsa. May padding sa likod. Dito sa pantalon, size 34 ako. Para sa mga riding gloves ko, dito ko nilalagay. May storage ako dito sa hagdanan. Meron ako mga pang sports gloves at may mga pang casual. Pero to gagamitin natin para sa ride na to. SPRS na shorty gloves. Press ko tong gloves na to eh. Kaya lagi kong gamit. Para sa ating riding shoe, ito ang gagamitin natin. Medyo suede yung texture niya sa taas. Makikita nyo, may mga gasgas na to. Ito kasi yung ginagamit kapag magpapalit ng gear. At may strap pa to sa taas. Medyo high cut lang, pero solid gamitin to. Maganda pang long ride to kasi waterproof. Kung saan na nakapunta tong sapatos na to. At syempre, paborito nating helmet from Sec Moto Supply. Ang Nisec helmet. Wala pa rin kakupas-kupas, no? Pero dahil maglo-long ride tayo at baka gabihin tayo sa daan, kailangan natin yung clear visor. Pero alam nyo kung anong gusto ko dito sa helmet na to at lagi kong ginagamit. Lahat ng motor pwedeng bagayan dahil sa itsura niya. Pabilog kasi. Then may maliit na spoiler sa likod ni ganun ka OA. So dahil naka CB650R tayo na medyo retro, bagay itong helmet na to para sa kanya. Pwede rin sa naked sport, of course sport bike, adventure bike. Ewan ko ba, parang lahat bagay sa kanya. Ang simple lang kasi yet elegante tignan. Big shoutout to Hank para sa ating chin mount. Also big shoutout to Fredcon dahil ito ang intercom na gagamitin natin. Mag-gear up lang ako tapos punta na tayo sa garahe. Napakadilim pa. Buti malinis si Chivas kasi madudumihan siya ulit. Painitin muna natin to bago tayo malis. Ang problema ko lang dito sa motor na to, wala tayong engine temperature eh oh. Meron naman kaso kailangan pang kalikutin at papunta sa kalalim-laliman ng display niya, which is dito sa maintenance and a water temp. Wala siya dun sa mismong default display niya. Ewan ba dito sa motor na to. Yeah. Hindi mo na ikaw gagamitin ko ha. Ito nga ganda kapag stock pa ang inline 4 eh. Makakalabas ka ng mga daling araw nang hindi nagigising kapitbahay mo. Pagkikitain ko lang yung isang kasama natin sa may Newport Starbucks daw. Babaybayin ko lang saglit ang malupit na Aguinaldo Highway ng Cavite. At sana hindi traffic. Nabuta ba ng ulan? Nagloko yung quadla ko. Kwak-kwak kasi. So kasama natin ngayon si Jello gamit ang kanyang XR 900. Dalawang retro. Medyo malalim yung pagka-retro nito. Ito medyo dehadong retro. From here papuntang Baler, meron tayong 5 hour and 47 minutes, 244 kilometers. ETA 11:40. Time check 5:52. Bakit naka-stop 5 ka pa? Hindi lang yung papalit. Hindi ko alam kung ano ipapalit ko eh. Mukhang CB1000. Seryoso ba? Sa headlight. Saka ito. Oo nga.
naayos yung RFID ng CB. Mas magkano po? Ngayon meron tayong isa pang kikitain sa may NLEX Petron. Bali tatlo tayo mag-ride ngayong araw. Itong medyo nakakatok na part, dire-diretso eh, at saka ang speed limit. Pwede po ba cash dito? Okay. Galing tayo na iya dito sa Skyway 264. Brother, Where are you? approaching NLEX. Sana wag mahabang pila sa cash. Ito, papikto. Boss, kamusta? Saan punta nyo? Papawi na po. Kayo pa, Beller po kayo. Ingat kayo ah. Dito ay 74 pesos. Yeah. Magkakash kayo dyan yung pwedeng ipit. Yan silbi nyan eh. Yun no. Doon tayo dito sa unang Petron dito sa NLEX. Tropang nakayabusa siya na yun. Danish! What happened, man? What happened to the rest? I don't know with them, bro. Ah, Jello, Danish, when did you bought this? This is for like 2,000 pesos. 2,000, this one? I'm trying to reach out to one of my friends with Busa. Told him you want to go to Baler. He's coming? I don't know. He said give me 15 minutes. I will check. His helmet is in Paranaque. First time mo bang pupunta sa Baler? It's my first time. First time. Nag-English ka na rin, ha? Is it your first time in Baler or you've been... No, this is my second time. Ah, second time? Yeah. There's one place that we can stay. It's called Aliyah. Papagas lang tayo mga cutie pies dahil less than half na yung laman ng tangki ko. Medyo late na yung alis natin ngayon. 8:30 na. 1:46 ang dating natin. Malupit tong mga kasama natin ngayong araw mga cutie pies. May dalawang Hayabusa tayong kasama. Ang bihira. Bali, apat pala tayo, hindi tayo tatlo. Alam nyo dito sa 2024 CB650R, mukha na siyang malaki eh. Hindi siya mukhang pugok tignan. 95 boss, full tank. Tsaka kapag magpapahangin kayo ng gulong, mas madali na dito kasi yung pito niya nakatabingi. Okay ka na? Danish, okay? Una tayo. Wala na yung dalawang Hayabusa. Hindi pala natin na-reset yung trip meter para makita natin kung ano ang magiging fuel consumption natin. Set muna natin. Dash Trip E, reset, hold lang. Alright. Tingnan natin kung ano ang konsumo ng 2024 CB650R. Alam niyo, pagdating sa pag-braking ng motor, maraming paniniwalang mga rider dyan eh. Pwedeng soft braking, pwedeng hard braking. Depende sa inyo eh. Kung napapansin nyo halos lahat ng motor natin brand new. So usually lahat ng mga motor sa garahe, yung braking na yun galing sa akin. Kung ako tatanungin nyo, hindi ako ma-soft braking, hindi rin ako ma-hard braking. Siguro ang sweet spot ko kapag bago ang motor, as long as hindi ko nire-redline yung bike at nasa 6,000 RPM lang ako each gear bago magpalit, para sa akin okay na yun eh. Oy, may mga pako. Ano ba yan? Bro, where's the other guy? He's going fast. That's why I slowed down. I'm like, I will catch up. You're not connected with him? I am. It lost connection. Ah. I told him slow down, but no. As of now, ang consumption natin 23 km per liter. Tipid nun ah. Para sa inline 4. Tingnan natin kung ma-maintain natin yung ganito consumption. Dire-diretso pa kasi ngayon eh. Odo ng bike, ilan na ba itong natatakbo nitong motor na to? 451. Braking period kasi nito first 1,000 o unang buwan.
kung anong mauna. Ilalayo na lang natin ang gusto para ma-reach natin ang 1,000. Grabe naman to. Gulat ako dun ah. Okay lang, hinto naman yung isa. Baka sa dulo ng NLEX. Aso ah, yan mga nakakatakot eh. Galit na naman si Danish. Para sa mina fender, baka CBR 650R o fairings. Tingnan natin kung anong exhaust nito. Orion exhaust. Kanan. Op! Nasa blind spot ng truck ha. Anong bus? Oo nga. Hirap pag tahimik yung exhaust. Open sa kanan. Dito sa e-clutch, ewan ko ba kung bakit, pero hindi ko magawa yung mabilis na downshift dahil sa interval or delay ng auto blip. Hindi siya yung pang ganung downshift. Asa na yung mga Hayabusa boys? Ato na, dalawang Hayabusa nasa likod. XR 900 sumasabay sa mga naka-Hayabusa. Ingat kayo. Dito na lang sa Baler. Hindi ko na matanaw yung mga kasama natin ha. Dapat na relax ride. Hindi na naman totoo eh. Bilis kayo sa street kasi naka-Hayabusa kayo ha. Tamaya kayo sa akin sa twisties ng Bungabon. Okay, pa-exit na tayo ng NLEX, approaching STX na. Napakaganda talaga kapag dumadaan ako dito sa lugar na ito. Ay, kaya sarap mag-norte dahil sa ganitong view. Pero mas maganda pa yung view dun sa dadaanan natin. Sarap pag may cruise control, no? Wala na, bye-bye Hayabusa. Kano dito? 249. Kailangan ba ng papel? Walang binigay sa akin papel eh. Manila? Hindi, 465 pala to. Left side ah, left side. Yung Adira sport bike. Alam mo nasa S1 ka. Yung mga sabay oh, Aerox. Oh, wala pang ano dito. Kakanan ba tayo sa Alja? Diretso na lang. We go straight bro. Mahirap pag mabilis motor mo eh. Hintayin mo rin yung makasama mo eh. Kung 10R gamit natin, yari na naman tayo. Yan ay exit tayo dito sa San Juan. Eh dito na rin pala yung dulo. Wala, pinapastop ako ni kuya. Hanggang ngayon ginagawa pa rin mga daan dito. Grabe. Loob ng daan dito. Ay, dito ang daming pagpipilian. Yung kalderetang baka, kaitan, sinaing, saluyot, adobong kambing. Ayos ah. Tapos na tayo magpahinga dito sa Golden Dragon Eatery. Ganda na Hayabusa ni Alex in white oh. Etong blue niya, ayan talaga yung stock niya, white and blue. Oh. Pero this was chrome. The day sir I got the bike, yung gabi na yun sir, natumba ng mga nakaupo na tambay sa labas ng Ah, talaga? Kaya nagkaroon ng gas dito. Pina-repaint mo na lang? Pina-repaint ko na lang sir. Pero yung chrome sir, pina-dechrome ko na lang. Ah, sir, black. na siya. Ah, yo. Let's go. Bro, mamaya sa inyo ako
may papagasan tayo kasi yung dadaanan natin wala nang kahit ano. Bago natin ma-reach yun, pagas na tayo. Ilang tayo ka na lang? Kalahati. Kantabangan 42 kilometers, Baler Aurora 115 kilometers. Ganda nito, ano meron dito? Simbahan. Nakakagulat to sa Danish. Ganda dito, no? So yung dalawa? So yung dalawa? Ha? Iba yan. Mukhang wala bro, balik tayo. Teka. Ayun na. Hindi ko naintindihan. What happened? What happened? Basag? Lumipad eh. Ba't lumipad? Lumipad, papunta dito. Ang sakit naman ito. Pero may kilala naman daw si ano eh. Danish. Okay lang, mag-enjoy na lang tayo papunta doon bro. Enjoy na lang natin. Wala, basag na basag. Wala tayo kasabay. Tama ba ito dinadaanan natin? Here is Bungabon, so we need to fill our tanks. There's not much there. I told him overtake and tell Jao we need to fill up the gas. Pangalawang top up natin ang gas. Nung una 800 yung pinagas ko, then ngayon 500. I think enough na to para makarating sa dulo. Nung huling punta ko kasi dito, nagpantabangan ako gamit ang 10R. Pero ngayon kakanan ako dito sa Bungabon. Kasi balita ko ito daw ang medyo technical na twisties, puro sige ko. At gusto natin yun. Sakto maganda ang panahon. Hindi pa sa ang kalsada para sa ganitong trip. Eto na, nakikita ko na yung mga kurbada. Ay, ito na yung I love Bungabon. I love Bonbon. May mga nakita akong sticker dito. Kabitan natin. Oh, galing sa Teke dito si Kenji. Sino bang kilala ko? Ayan dito. Nice. Let's go. Oh, buhangin. Parang nagkaroon ng matinding landslide dito. Malakas kasi straight ha. Tingnan natin sa twisties. Hop. Ano ba to? Tumama sa radiator guard. Di ba pwede bumaba, mawawala i-clutch. Bigla namang umulan. Kung kailan nag-enjoy na kami. Maria Aurora. Ayon kay Waze, meron pa tayong 126 kilometers. Mahaba pa to. Pero buti pumutok na yung araw. Nang basa lang yung langit eh. Mga maliliit na bato dito. Kaya relax lang tayo.
Tayo rin natin yung iba. Ay, ako naman. Sa tuwing aakit ako dito, lagi na lang naulan. Yan, unti-unting natutuyo na yung daan. Ganyan. Ang ganda, men. Ano to? Sobrang ganda naman ito. At napakaganda. Teka, saan yung mga kasama natin? Yan, narinig ko na sila. Malapit na sila dito. Man. Yung tunog ng tubig lang yung narinig mo. What the fuck is this weather, man? Parang may pangalan ng bridge na to. Mukhang may mga bahay sa ilalim. Malayo pa ba? Nangangalay na ako. Teka, ito ata yung shrine kung saan binaril si Doña Aurora. Ito nga. Wala pa sila. Let's wait for them. Antayin natin. Hintayin natin, sige. Galing mo talaga, sir. Magano? Bakit? Ah? Makakahabol ko. How was the road here? I am tired. There are more twists in here. Yeah. It gets worse. It's nothing like Marilag. Marilag is like kindergarten. Bro, Yeah. it's like Pino. Ah, ba't ako nag-clutch? Okay, i-clutch engage. Grabe naman tong twistless na to. Ano ba, nanululo ba ako? Para paulit-ulit na lang inadaanan namin. Uy! Paano kay ano eh? Kay Danish? Pagod na. Oo nga, si Danish. Nasa likod niya lang ano. Kamusta yung takbuhan niya? Ano, pagod na pagod na. Pagod na siya? Ang bigat kasi ng motor niya eh. Tsaka yabusa pang diretso eh. Okay na. Safe naman ng lahat. Doon sa mahabang twisties na yun. Ito nag-turn up din, no? Ha? Tenar ako? Hindi, yung tunog niya. Actually, oo. Ang haba ng tuloy na to.
Wow! Oh, may mga nag-i-stay doon. Parang masaya doon sa baba. Parang gusto ko niyan. Welcome Baler! Nice to be back. Hello ulit. Tayo ay papunta ngayon sa beachfront. Hello po. May room pa po ba? Siguro mga 3 room yung kukunin. Ay pala mga rates. Okay, room rates sa Alia Surf. Double standard, capacity of 2. Weekend rates for 3. Moksa pala. Uy! Kinabalik-balik ang home view mga ka-device. Maganda pa rin kahit kailan. Kaya ang gusto ko dito, mahilig sa motor yung mga may-ari. Kaya ang daming display ng motor yun. Ito yun. Ganda pa rin. Medyo kalmado lang yung alon ngayong hapon. Ginawa ko na itong ganitong klaseng video. Napunta ako dito pero ulitin ko ulit. Ito Jolly Bear. Lang baka mahulog tayo dito. Baka wala mag-swimming dito kasi mabato eh. Pero ang ganda. Tsura ng gulong natin sa dami ng twists na dinaanan natin. Medyo nag-scrape yung gilid. Actually hindi medyo, ito dulo na. Sorry na guys, nadulo ko ng gusto yung gulong ng CB. Punta kayo dito, ang pangalan to Ampere Beach. Nagawa dalawang nakayabusan na to. Fuel consumption ng reading natin, kung palo tayo ng 21 km per liter. Consistent to eh. Stock exhaust inline 4, 650cc na may 94 horsepower. Ano masabi niya sa ride natin bro? Fun. Going here, very challenging, definitely. Yeah, because I had never been on that route. You know, guys, if you have taken enough rest, and you have the energy, drink a lot of coffee, and then take that route. I was tired. Which one? The Buabon, the one we took yesterday. Yeah. And you should be fast enough like Jao. True. You need to be at least 10% as capable as Jao. I ride a Busa, but I was still left behind. I was the last one. Hindi ko na expect na ganito na. I-crack na yung gulong mo. Anak ng toko ako. Baka pumutok yan ha. Well, may pagod pa rin, aaminin ko. Pero hindi ganun kasakit sa katawan of course.
tulad ng ZX-10R ride natin ng Baler din. Pero dahil sa e-clutch, sa upright riding position, and sa compact na motor, maganda yung handling niya. Hindi gano'n nakakapagod, at the same time masaya siya gamitin. As in, sobrang saya niya gamitin. So this is our Baler ride gamit ang 2024 Honda CB650R. Kung isa kayo sa mga nakapunta na ng Baler, kindly share your experience sa comment section kung ano yung mga magandang napuntahan nyo at mga na-experience nyo habang papunta kayo dito. Kaya mga Kiripies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Kiripies, magpapahiya lang kami at maya maya babatsin na rin. At see you sa next content. Enjoy lang namin tong view.